Thank you for supporting me along the way. Thank you for everything, lahat ng mga naitulong nyo na pag-watch ng vlogs. So we're part po ng Star Magic before. I'm so grateful sa Star Magic for all the projects na naibigay nila before. Sa bahay nila, ako unang nag-TikTok. Tapos, isang pitek, pinalitan agad natin ng travel. Independent na lang muna tayo kasi feeling ko kaya naman natin. Meron pa tayong mga bago i-offer sa 7th year na syempre hindi na muna natin siya sasabihin. Ibang kontinente naman siya na I'm so excited at ibang lugar siya na may offer natin sa inyo. Brand new yan. Hello guys! I'm back again with another vlog, and for today's video is super simple lang nito. Hindi ito kumpara ng mga ibang videos natin na nasa labas tayo, ganyan. This video is all about our 6 years sa content creation world, and also gusto ko i-share sa inyo dito kung ano yung mga parang plans natin dito sa channel, and also kung ano yung mga upcoming trips natin, mga upcoming series natin, ganyan. And dito natin yon i-share, okay? So, kung interesado lang naman kayo doon, pwede nyo naman itong gawing parang podcast lang, makinig na lang kayo kasi hindi naman ako tatayo-tayo dito or pupunta sa mga iba't ibang lugar, ganyan. So, number 1, gusto kong sabihin muna sa inyo, thank you for staying with me. Thank you for supporting me along the way. Thank you for everything, lahat ng mga naitulong nyo na pag-watch ng vlogs, lahat ng mga suporta na ibinigay nyo, lahat ng mga comments na binigay nyo, lahat ng engagements na binigay nyo sa akin, ay super duper grateful po ako doon. Yun. Gusto ko simulan lang to sa pasasalamat sa inyo. And share ko dito yung history natin sa 6 years natin ng content creation, and also yung mga plano at kung saan tayo mga pupunta. O dito na yon. Kung gusto nyo malaman, dito na natin yung sasabihin. Okay? So number 1, nagsimula itong lahat ng to noong May 9, 2020, noong pandemic. Okay? Noong pandemic siya nagsimula. And nasa bahay ako noon ng kaibigan ko. Shoutout sa'yo, Jared. Ayan, shoutout sa'yo. So sa bahay nila ako unang nag-TikTok. Then nung umuwi, parang sabi ko, ay, ang daming nanood ng video. Tapos sabi ko, gagawa na ako ng mga ibang videos, ganyan, which is all about tech tips nga. Yun, nasimulan natin. Basically, nagre-review tayo ng websites, applications, mga gadgets, ganyan, and so on. Tapos alam nyo, may time na yon na 3 times a day. Isipin nyo, 3 video kada araw natin siya ginagawa, na naging 2 beses kada araw, na naging once a day, hanggang sa naging every other day, every 3 days, parang ganyan. So parang doon sa proseso na yon, up and down siya eh. And doon sa proseso na yon, super sipag natin nung una, pero medyo na burnout tayo sa dulong part. And doon sa burnout na yon, doon naman natin ginawa yung pagpapahinga. Matagal tayo nagpahinga noon, 1 month. Tapos, ang pagbabalik natin, bigla agad naging travel. Okay? So, kung iisipin nyo, Ivan, bakit bigla kang nag-travel na ganyan? Di ba dapat slowly siya ini-introduce or nire-reintroduce, ganyan. Pero kasi, yung nangyari sa atin sa TikTok is super, alam nyo yun, like tech, tapos isang pitek, pinalitan agad natin ng travel. Kaya medyo nagulo yung algorithm natin sa TikTok. So sa lahat ng content creators dyan, sa lahat ng marketers dyan, I know gets nyo tong sinasabi ko. Like kasi kapag ka sa TikTok, finalo ka ng mga tao doon for technology contents. Tapos biglang in one snap, pinalitan ko agad siya, ginawa ko agad travel. And hindi ko masisisi yung sarili ko because masyado ko siyang pinush, masyado ko siyang tinodo, which is na burnout tayo that time. And dun sa pagkaka-burnout natin, dun naman natin nahanap yung bago nating niche, which is ngayon naman, ito na, ginagawa na nating travel. And nagsimula nung 2020 nung nag-start tayo mag-travel content. Pero, hindi siya yung super seryoso. Nag-post lang ako sa TikTok, sabi ko, mag-travel content nga tayo. It was, ano yun? Ano ba yung pinuntahan natin nun? Malaysia, Vietnam, and Singapore. Yun yung 3 nating bansa na unang solo travel abroad. Tapos nag-Siargao din tayo, ganyan. Though hindi pa tayo gumagawa ng YouTube vlog na parang mga series nung mga panahon na yon. And alam nyo, doon ko na-realize na sabi ko,
ito na yun ulit. Yung parang nagkaroon na ulit tayo ng drive. Parang na-rekindle yung flame natin sa mundo ng content creation. So sabi ko, okay, sige yan, gawa tayo, ganyan. And ngayon, noong 2023, 2024, 2025, at ngayon 2026, patuloy natin siyang ginagawa. And hanggang ngayon ay, ilan na ba tayo? Parang ano na tayo guys ngayon, 98,717. So ilang subscribers na lang marireach na natin yung silver play button. So maraming salamat sa inyo dyan. And alam nyo, oo nga pala, nakalimutan ko pala tong face na to. Doon sa history natin na yan, meron din tayong mga iba't ibang mga naka-works na brand, ganyan. Alam nyo, super saya na experience na yan kasi isa sila sa mga nagbigay sa atin lalo ng inspirasyon and kung bakit din tayo namulat sa world nito, ganyan. So now, I would like to take this opportunity para i-recognize ang lahat ng mga brands na naka-work natin kasi inilista ko silang lahat. Okay, simula noong May 9, 2020. So yan po ang lahat ng mga brands na naka-work natin. And feeling ko wala naman na tayong nakalimutan kasi nakalista sa notes natin yan hanggang ngayon. And I am so happy because of malaki din silang tulong sa success natin. Super laki talaga, super laki. And naniniwala ako na hindi naman tayo kukunin ng brands na yan kung hindi naman because of your trusts. Mga TikTok viewers trust as well. Kasi alam nyo, majority, 99% ng mga brands na yan ay because of TikTok. 99 talaga siya. Kasi I don't know why, again, sa mga marketers dito na nanonood, hello po sa mga marketing dyan, karamihan sa inyong lahat, alam nyo, ang hinahanap nyo lagi short form videos. Ganun guys, kapag ka nakikipag-work ka sa brands, hindi nila deliverables or hindi nila hinahanap yung YouTube vlog. Laging TikTok yan, laging Instagram yan, laging Facebook Reels yan, or static post sa Instagram na i-cross post sa Facebook. Ganun sila. So, sa mga marketers dyan, hello po sa inyong lahat. So, natutuwa ako kasi binigyan tayo ni Lord ng platform sa TikTok, binigyan tayo ng platform dito sa YouTube and Facebook and Instagram at iba-ibang mga audience guys. So nung una medyo ina-adjust ko pa, nasanay tayo na super Gen Z lahat ng audience natin sa TikTok, tapos biglang nagkaroon tayo ng young professionals, nagkaroon tayo ng families na audience, which is I'm super grateful for that. And noong nakalimutan ko yung date pero ilalagay ko dito, meron din tayong phase sa life natin na nagkaroon tayo ng management, which is kakatapos lang niya noong November 2025. So, nun lang natapos yung management contract natin. So, meron tayong naka-work, which is, kilala niyong lahat yan. I know yung iba sa inyo nakakapansin. And recently nga, meron pa nag-share sa IG story. Ilalagay ko dito. Ayan yung IG story. Tayo po ay naging under din ng Rise Artist Studio. Nakalaunan ay nag-shift na siya, naging Star Magic na siya. So basically yun, Star Magic. So we're part po ng Star Magic before. So naging part tayo doon, tech content creator pa tayo. And bigla nga tayo nagpalit ng category. And I'm super grateful din sa mga naka-work natin dyan. Specifically Sir Miko, hello! Miko Del Rosario, Ma'am JD Cheng, lahat ng mga naging road managers natin. Si Ate Pat, si Kuya JC, si Ate Jers, si Kaloy, and also, ang pinakahuli nating road manager before tayo before mag-end yung contract natin with the Star Magic. Hello sa'yo, Lester. Ayan. So, Lou. Lester Lou ata pangalan niya o Lou? Lou. Ayan, si Lou. I mean, hindi ko alam yung talagang parang full name. Inaano ko kasi talaga sa full name. Pero nickname niya, Lou. Okay? So, yun po ang mga nangyari doon. Yun nga lang, hindi na rin tayo nag-renew guys because of, nung natapos yung 4 years contract natin, ina-ask ulit nila tayo to renew, ganyan. If ever, kung gusto natin. Pero kasi ngayon, parang mas gusto ko maging independent because of, kapag kunyari kasi meron kayong management, ano yun parang
sila yung nakikipag-deal sa brands. Ayan, for context lang sa mga hindi nakakaalam. So basically, sila yung kumakausap kay ganito, kay ganyan, kay ganito, kay ganyan. Ganon, yun yung ginagawa nila. Pero yung kapag kunyari, mga schedule ng travels natin, mga decision making ng travels natin, tayo naman yun. All about business inquiries lang talaga, yung kapag management na ganyan. So sabi ko ngayon, independent na lang muna tayo kasi feeling ko kaya naman natin. But still, I'm so grateful sa Star Magic for all the projects na naibigay nila before. Okay? Yung mga invites nila, grabe. Maraming salamat sa mga invites nyo din po. Kay Sir LMD, kay Sir Loren. Maraming salamat. Nahihiya ako kasi may time na parang gusto kong magpunta sa event pero wala. Nasa abroad tayo, ganyan. And also, thank you din sa invite. Sayang hindi nga tayo naka-attend ng mga station ID. Yun yung isa sa mga parang pinanghihinayangan natin. Kasi merong mga partner na kapag yung mga Rise Artist Studio is merong part doon sa mga Christmas Station ID na kasama. And ilalagay ko dito. Nakikita nyo naman, nagpe-play naman yung mga kasama natin sa Rise. Sila mga kapatid natin dyan, opo. And after nun, syempre, nung natapos na yung contract natin sa Rise, so full na tayo na independent na content creator. And also, yun, nagtuloy-tuloy na mga travel din natin. Though, nagta-travel na rin naman na tayo even before. And natutuwa ako kasi guys, unti-unti nating nakakamit yung mga gusto nating mga puntahan, ganyan. Nagsimula tayo sa mga malalapit na bansa. So, nung una nagta-travel tayo, iniikot natin yung paligid ng Pilipinas eh. Alam niyo yan, palayo ng palayo. Kung napapansin nyo, Southeast Asia. Then naaalala ko pa, nung nagpunta tayo ng East Asia, yung mga Japan, ganyan. Tapos nagpunta na rin tayo ng Taiwan, Hong Kong, Macau. Pero yung mainland China, nire-reserve natin yan. Ang dami nagre-request ng mainland China sa inyo, nire-reserve natin yan. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Then, after nun, ayan, lumabas na tayo. Nagpunta na tayo ng Oceania. Nagpunta na tayo ng New Zealand. Nagpunta na rin tayo ng Sri Lanka. Nagpunta na tayo ng India, Australia. Hanggang sa nakapunta tayo ng Europe. So, ganun kasi yun. And alam nyo, itong mga ginagawa nating content, lahat po ito ay nakapasok sa tinatawag na strategic planning. Kasi parang for me, parang I think lahat ng mga ginagawa natin, very strategic siya. Very planado. Alam niyo yun? Spontaneous yung mga ganap, hindi scripted yung mga ganap, pero yung mga magiging way ng pupuntahan, yun parang for me, it's all planned. Like nung una ito, focus tayo sa Southeast Asia, focus tayo sa ganito, focus tayo sa Europe, focus tayo sa Oceania, focus tayo sa ganyan. So, yun siya. And this year kasi, ang nakafocus sa atin is yung 55 days. Yan. Tapos, yung mga susunod nating trips, ibang kontinente naman siya na I'm so excited at ibang lugar siya na may offer natin sa inyo. Brand new yan. Brand new na series yan, okay? And this year na rin yan mangyayari. And makikita niyo yan before mag-bare months. Okay? So, yun na lang muna yung gusto kong sabihin sa inyo. And I'm so happy because of super dream talaga yan ni Ivan de Guzman. Kung talagang matagal na kayo nanonood sa akin, alam niyo kung ano yung sinasabi ko lagi na super dream country natin na puntahan. At doon yan mapupuntahan sa kontinente na yon. At malapit na natin yan puntahan ng sabay-sabay. Opo. And meron tayong mga plans for next year, for latter part of this year, na sa dulong part ng vlog na to is, alam niyo yung atake ng parang, alam niyo atake ng parang mga Amazon Prime, mga Netflix, yung sa dulo, sinasabi yung mga mga nagpa-flash na ganyan, yung mga papakita ko sa inyo sa dulo yan, para makita niyo lahat ng mga plano natin. And, yun yung plano natin for now, and also for next year, ang plano naman na natin is ang Pilipinas. So, sinasabi ko lang din sa inyo yan kasi ang dami naghahanap sa atin. Ivan, kailan may explore yung Philippines? I-explore natin yung Philippines. It's just that inuuna lang natin muna siguro itong mga to. Yung Pilipinas, pang next year natin siya gagawin. At gusto ko din munang, alam niyo parang sabik na sabik kasi ako bilang isang Pinoy, bilang isang tao na nakatira sa tropical country. Sabik na sabik tayo sa winter, ganyan. So next year, Philippines naman. And also, ibabalik natin. Kung makikita nyo to, papakita ko ulit. Gusto niyo yan? Ako mismo magawa ng sound effect. Meron tayong mga hotel series sa TikTok. 'Di ba? Meron tayong hotel series sa TikTok.
At yung mga hotel series natin ay nagre-review tayo ng mga hotels, ganyan. And even before naman, ginagawa naman na natin yan dito sa YouTube. Pero ngayon, ibabalik natin siya ng mas seryoso. Okay? So, ibabalik natin yan. So, gagawa na tayo ng YouTube version. Kasi, ang nangyayari ay gusto ko hindi umabot sa point na parang, alam niyo yun, na parang mababurn out tayo dito sa ginagawa natin sa YouTube. Kasi guys, travel tayo ng travel. May time na kunyari parang hindi tayo nakakapahinga kasi gusto nating mag-travel pa din, ganyan. Pero sabi ko, kapag hindi tayo nagta-travel, yun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng Ivan Off Duty Vlogs, which is yung lifestyle vlogs natin, yung ginagawa natin sa pang-araw-araw. Gagawa tayo ng hotel series, ganyan. And also, gagawa din tayo ng home videos. So, yun po ang mga dapat nyong pakaabangan. Oo, napakadami nating plano. And I'm so excited dahil lahat yan ay may offer ko sa inyo dito sa ating 6th year, pa 7th year. At meron pa tayong mga bago i-offer sa 7th year na syempre hindi na muna natin siya sasabihin. But I'm so happy kasi na-share ko siya sa inyo ngayon. So, yun lang po ang mga gusto kong sabihin. Super quick history lang natin and super mga pinagdaanan nating ups and downs. And by this time, since 6 years naman na tayo, magbibigay ako ng advice sa mga tao dyan na gustong maging content creator like me o yung mga friends ko, ganyan. Kung gusto nyo na din yung mga ginagawa namin, alam nyo, ang gusto kong sabihin lang sa inyo, hindi kinakailangan na super fancy, hindi kinakailangan na super dami yung mga equipment or gears, okay? Kahit cellphone nyo lang, gamitin yung pag-vlog yan. Nung una nagsimula lang tayo sa iPhone. If I'm not mistaken, iPhone 8 Plus yung ginagamit nating pang vlog. Tapos back camera yung ginagamit natin, ganyan and so on. Kayo po, kahit yung cellphone nyo lang na Android phone nyo, pwede nyo gamitin yan. And idaan nyo na lang yan sa storytelling and also sa editing. Pero kapag kunyari nakaipon-ipon na kayo, pwede na kayo mag-invest hanggang sa gumanda na mismo yung production nyo, okay? And yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung dito sa mga nanonood na to, mayroong gustong mag-document ng life nila, ng travel life nila, ito na yung sign. Binabas-basa na kita. So yun, binibigyan na kita ng lakas, binibigyan na kita ng push para gawin yan. Huwag kayong panghinaan ng loob. And alam ko na meron tayong mga kanya-kanyang profession in life, pero iba kasi din yung pagka-passion mo at gusto mo talaga or passionate ka talaga sa gusto mong gawin. Try mo lang. Hindi naman kinakailangan na kapag kunyari, may iba kasi mga nagme-message sa atin, nanay na daw sila, pwede pa daw ba sila mag-content? Pwede po. Kahit mother kayo, kahit doctor kayo, kahit nurse kayo, kahit chef kayo, kahit kung ano pa man yan, kahit architect kayo, kahit teacher kayo, pwede po kayong mag-content. Huwag niyong hayaan na maging hadlang yon sa creativity sa mind niyo na maipakita sa tao, okay? Though syempre, meron kayong mga work, yun lang, magkakaroon ng limitation sa ganun. And ang masasabi ko lang, pagka naman naka-off duty na kayo, di ba? Pagka naka-off duty na kayo, pwede na kayong gumawa. Kung gusto nyo, medyo matrabaho kasi sa YouTube, mag-start muna kayo sa TikTok, Instagram, and Facebook Reels. I believe kaya nyo yan, okay? Mag-check lang kayo kung paano mag-edit sa CapCut, mga ganyan. Para makamit nyo din kung ano yung gusto nyo na ding makamit sa content creation world. And natutuwa ako kasi lumalago na lumalago na din yung industriya na to. And I'm so happy. And natutuwa ako because of binigay nyo yung lahat, itong attention nyo, nanonood nga kayo sa part na to. So, madami pa tayong plano, okay? Yun lang guys, super quick lang. Share ko lang yung history and also nagbigay lang ako ng message sa mga gusto mag-content dyan. Gawin nyo na, hindi pa huli ang lahat. Okay? Pagdadasal ko na sana maging successful kayo. In Jesus' name. Okay? Again, Ivan de Guzman po. Huwag muna kayo aalis dahil dito sa dulong part ng vlog na to, papakita ko sa inyo ang mga susunod na series and ang mga susunod na pupuntahan natin. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!